Good day everyone, this is going to be a walk around video of my Honda Civic FB 2009. So for today's video, I'm gonna talk about the upgrades and modifications na nagawa ko dito sa kotse. So ito yung current na look ng unit. Nung nabili ko tong unit, all stock siya. So wala pa siyang body kit before. Binilan ko siya ng V-Land na bumper, side skirt and rear skirt. May kasama na ring wing na type R. So all plastic except for the chin. Freebie lang kasi yung chin niya. So ayan, yan yung fiber na kasama dun sa kit. Nakuha ko siya for around 33 to 34k yata. Wala pang paint. So ayun, pina-paint ko siya sa local paint shop namin. Next upgrade na ginawa namin is yung Max, which is yung Rota SS10. Actually guys, I can attest you na matibay itong si Rota SS10 kasi nagamit na namin to sa T-Flex before and we were running at around 130 kilometers per hour. And nag-overtake ako sa right side kasi may bumababa doon sa overtaking lane, and ayun, nag-overtake kami sa kanan. Ito meron sobrang laking pothole. So ito yung eksaktong wheel na natamaan doon. So far wala namang nangyaring damage. Akala ko nga natanggal yung bumper namin o basag eh, or akala ko yung mags naging nabasag, pero so far wala naman and safe. Ayun. We've had this Rota SS10 for 4 months na din. So yun, okay na okay pa. Wala pa naman siyang naging gutter mark, except for minsan may nakita ko ito, maliit, super liit lang niya. So, yan. Yun din kasi yung perk ng paggamit ng meaty na tire. Hindi basta-basta maaabot yung rims mo. And ang next na ginawa namin dito is yung lug nuts na race. Ayan, medyo matagal-tagal ko rin pinag-ipunan. Tapos guys, sa headlights naman, 2009 na Civic is na siya smoked headlight na siya. So pinalitan ko siya ng clear lens na OEM. Nabili ko lang din siya sa Shopee. So kung gusto niyo malaman kung ano yung link ng pinagkuhaan ko, just comment down below na lang. And ayan yung mismong itsura ng kotse ngayon. So yung lens, pinagawa ko siya dito sa local shop dito sa amin. Pinareseal ko siya and so far okay pa naman. Nagkaroon lang ako ng issue dun sa sa seal nung headlight ko kasi hindi na originally nakalagay. So yun, bumili ako ng replacement and so far wala naman ang nagiging moisture dun sa loob. And yung headlight ko din pala is naka-LED na. So ngayon kasi maliwanag pa dito sa lugar. So ayan yung itsura niya sa park light. Naka-LED na. And yung mismong headlight natin is LED na din. Same as the high beam. Tapos sa engine wala akong ginagawa eh. Wala pa akong ginagawa sa engine bay nito. All stock yung engine bay niya. Siguro soon ang gagawin ko is tappets and yung mga sensor cleaning. So sa engine bay ayun, all stock siya. Actually pinalitan ko lang yung negative terminal niya before. And ayun, para lang maging maganda siya tignan. So far all stock, except syempre aftermarket yung ignition coil. And yun, ang ginagawa lang naman natin yung maintenance dito is punas-punas, lagyan ng wax, ganun, para malinis yung engine bay. Ayaw ko siyang yung tawag dito, yung cold air intake eh. So ngayon ayaw ko muna eh, baka kasi mag-iba yung timpla ng AFR natin. And syempre minsan tinitignan yung mga fluids, ganun. From time to time chine-check kung
nagbabawas, ganun. Hindi naman eh, okay naman so far. Sa remap, for now wala pa akong plano ipa-remap tong kotse kasi gusto ko reliable pa rin. Kailangan ko munang i-research yung tungkol sa remapping kung mababawasan ba yung reliability ng sasakyan kasi pinang-daily namin tong kotse. And ito din yung ginagamit namin na panghatid sundo sa bata. Kaya ayun, kailangan ko munang i-research yung tungkol sa remap. Naka-exhaust na rin pala ako by the way. Ito yung setup ng exhaust. So yung exhaust natin is yung limitless na turn down muffler nila. Para siyang copy ng ano yung tawag dito, K-tuned na muffler. And naka axle back setup na siya. So stainless steel hanggang dun sa may resonator niya. Ito yung itsura niya pag malayo. Ayan. Parang mukhang stock pa rin. Yung Type R badge nakuha lang sa Shopee. Ito nakuha lang din sa local shop dito sa area. And yung Honda na plate holder nabili lang din sa Shopee. Tsaka sa interior yung head unit nabili na namin na ganyan eh. And yung paddle shifter nilagay namin na extender. And sa Shopee lang din namin nakuha. Pinalagyan na din pala namin ng backing sensor tong unit kasi ayun, medyo mahirap tansyahin kung kahit camera lang eh. Ibang iba yung may backing sensor para hindi na madagdagan ng gasgas. So far itong project na to is doing really good and satisfied naman ako sa nagiging itsura ng unit. Put sa numerous compliments na nakukuha ko from the car. Ayun, dami nagsasabi din na hindi daw siya mukhang pang 2009, lalo na sa mga unsuspecting na yung hindi masyadong mahilig sa kotse. And so far para sa akin sulit naman lahat ng upgrades. And sa ngayon wala pa kaming plano eh. And I think baka ganito na yung magiging itsura nitong unit hanggang sa magsawa ko, pero hindi pa rin natin masasabi kung ano mangyayari soon. And sa nagtatanong pala ako, naka-lowered na si FD namin. Oo, naka-lowered na to. Hindi ko lang sure kung anong klaseng spring yung ginamit nung previous owner kasi nung nakuha ko siya, ganyan na yung tayo niya. And mas naging iba lang yung tindig niya ngayon dahil nga naka-body kits na siya. Before kasi hindi mo siya ganun kahalata na lowered siya eh. Ngayon, mas kita na. So far, yun lang naman yung mga nagawa namin sa kotse. Kung nagustuhan nyo tong video na to at for more contents like this, please hit like, subscribe, and comment down below na lang kung may mga questions kayo. And yun lang naman. Peace out.